Sa inyo pong lahat, isang maganda at mapagpalang araw. Sabi po sa TV, kaninang umaga nung ako'y nakikinig, ay tiyak na uulan ngayong araw na ito. Dahil malakas daw po yung dadating na bagyo na si Opong. Pero ngayon po ay 11:30 na ng umaga. At hindi pa rin dumadating si Opong. Kaya sabi ko, siguro mas maganda ituloy ko itong aking vlog para may mapakinabang naman yung araw na ito. Ay di eto nga, at kausap ko na naman ang aking cellphone. Mayroon po kaming ilang puno ng atis dito sa aming garden. At nakakaya mga aminin, ay talagang pinakikinabangan po namin ang aming atis na yon. Dahil malimit din naman po siyang mamunga. At napakatamis po ng kanyang bunga pag nainog. Kaya naisipan ko pong paramihin ang mga puno namin ng atis. At ang pinakamadaling paraan po sa pagpapadami nito ay ang cutting at ang grafting. So ayan nga po, at namili na ako ng magandang trunk para sa ating cutting. At ito po ang aking napili. So pinuto ko na nga agad yung sanga at di atin ang gagawin. Ang una pong proseso ay katulad ng nakikita ninyo sa video, yung pong dulo mula sa puno ng sanga ay ating aalisan ng balat. Kailangan po yung magandang pagkakaalis ng balat, kailangan malinis, kailangan hindi masyadong nasusugatan yung kahoy pagka naalis yung balat. Kaya kailangan ho ay matalas talaga yung ating gagamiting kampit o kutsilyo o yung cutter. Dapat lamang ho ay tayo ay maingat, dahan-dahan ang pagputol, pag-alis ng balat, at baka tayo ay madali noong ating ginagamit na cutter. So ayan ho, at natapos din ang pag-aalis natin noong balat sa dulo ng ating itatanim na sanga ng atis. Dapat po ay ganyan kaganda ang ating gagawin. Kailangan ho ay mula 1/2 hanggang 1 inch ang ating tatalupin doon sa ating sanga ng atis. Tapos ay atin hong handa na yung ating pagtataniman. Tayo po ay kukuha ng isang plastic bottle. Then, ayun hong plastic bottle na yon ay ating puputulin. Hahatiin po natin iyon sa dalawa gamit ang isang cutter na siyempre kailangan ay matalas o kaya ay gunting para sa ating pagpuputol. Pwede pong pantay ang sukat ng ating hinating plastic bottle para yung kaputol ay pwede pa uli nating pagtaniman.
ng iba namang halaman. Katulad nung ginagawa ko sa aming mga talong at saka sa aming mga sili na doon ko itinatanim at pagkatapos ay ibinibitin ko doon sa aming bakod. Maganda rin naman po ang ganong style ng pagtatanim. Unang-una nakakasave tayo ng space. Kaya nga naman po may problema doon. Dahil pag mabilis tayong magdilig ay mabilis na mauubos yung lupa. Kaya palagi tayong may handang lupa para dagdagan pagka naubos ito sa ating kadidig. Pero pagka naman po buhay na yung ating tanim, ay kahit ano na lang lupa ang ating idagdag. Basta ang malaga ay palaging puno yung bote. Ganito po ang nangyari sa aking pagpuputol. At dahil pangit ang aking pagkakaputol, yung kabila ho ay medyo nasira dahil gumigiwang-giwang yung aking ginagamit na cutter. Kaya ang mangyari ho doon ay di direct to the garbage yung kaputol. Tapos kailangan ho natin butasan yung ilalim para may tutustusan ng tubig. At saka pwede din hanggang doon sa mga tagliran ay may mga butas. Kaya lang ako hirap na hirap dahil napakahirap bagahon na rin aking ginagamit dahil gaho ay yung luma na lamang na tuhugan ng barbecue na matagal nang hindi namin ginagamit. Hindi pa po kasi ako nakakabili ng magandang electric drill. Tapos pag kumpleto ang butas ng ating plastic bottle ay atin lalagyan na ito ng lupa. Siyempre yung medyo magandang lupa ang ating lalagay. Kaya nga pinaghalo-halo ko yung lupang galing din sa amin, yung lupang aking binili, at tapos meron din akong compost, di isinama ko na para maganda ang aking pagtatanim. Pagka okay naman na yung ating inilagay na lupa, bubutasan ho natin sa gitna. Tapos ay gagayatan ho natin yun ng dahon ng aloe vera. Pero kung wala naman ho kayong time na aloe vera, ay di pwede din naman ang gamitin dun ay sibuyas. Tapos yung dulo ho ng sanga ng ating inalisan ng balat, yun ho ay ating isusuot sa malaking dahon ng aloe vera. Kumbaga ay magkakaroon ho yun ng cover na aloe vera mismo. At siya, atin hong itatanim ang sanga. At para ho hindi mauga ang ating sanga, pupunuin na ho natin ng lupa ang plastic bottles at atin hong sisiksiking maigi para matibay ang pagkakatanim noong sanga. Ayan, ganyan gaho ang magiging hitsura ng ating tinarbaho. Di ka po ang ganda ng tingnan. Ano po? Ari po ang unang routing na aking ginawa. Hindi ko lamang po na i-vlog dahil marami akong ginagawa na iba nung naisip kong gawin ari. Ari po ay 3 weeks ago.
Kung inyo pong napupuna doon sa mga dulo ng mga sanga, ay mayroon na pong mga tumutubong bagong dahon. Sa totoo lang, kaya po hindi ko agad binidyo ay dahil iniisip ko po noon na baka mali yung aking napanood, ay baka hindi naman tumubo, ay nakakahiya naman sa inyo. Kaya hinintay ko munang magkaroon ng dahon para magawa ko ng vlog. Pagka po ayos na yung ating itinanim, ay panahon na po para atin naman itong diligin. At medyo marami po tayong dilig dahil katatanim pa lamang nung padalwa nating ginawang routing. Yung pong nauna kong itinanim, araw-araw ko po yung dinidilig. Paalam na po at maraming salamat sa inyong lahat.